Tiyagaan talaga dyan. Kita mo ako nga, nagsimula ako uli sa simula kasi naka-copyright ako eh. Hindi ko alam na hindi pala, bawal pala mag, ng mga music dyan. Ay, naka-copyright ako ilang beses yun. Kaya strike ako sa na-strike ako sa YouTube. Kasi email ka, alam mo ang YouTube, i-guide ka rin. Ini-email ka niyan sa mo. I-email ka sa mga mali mo. Kaya babalik ka talaga katulad sa akin. In-email ka? In-email ako na may strike ako na naka-threat daw ako. Blinak daw ako sa ilang territory, ganyan-ganyan. Kaya ingat na ingat naman na ako ngayon eh. Pag dati hindi ako marunong mag-edit, nag-edit na ako ngayon. Kasi, minsan, di ba, nag-motovlog ako. Minsan, may mga, di mo, inaasang may mga music ang madadaanan. Dapat itrim mo yun. Kasi pag di mo trim yun, copyright ka na naman. Ba't yung iba? Oo nga. Ay, yung iba yata, hindi naman nila gustong ma-monetize sila eh. Ayaw nila man nila yata yung kumita eh. Balibangan lang ata yung iba eh. Ako kasi gusto ko, syempre single mom ako. Gusto ko kumita ako. Dahil yun ang parang sideline ko din sa buhay ko. Yung ma-monetize ako ni YouTube at kumita kahit papaano. 5,000 not bad sa katulad kong single mom. O kung marami pang viewers yan, baka sumahal ko rin ng 10K a month, not bad, di ba? At least may source of extra income ka. Di ba? Nag-enjoy ka pa kasi libangan mo nga. Kasi ako, libangan ko din yan. Gawa din, hindi ako lumalabas ng bahay. Kung baga, yun na yung parang libangan sabi ko nga na. ni Diba, alam mo Ate Lani, ikaw pwede ka rin Oo, pwede. I-upload mo yung mga Oo. ginagawa. Ay, Lan, ganyan. meron kayang manikurista na nag-YouTube. Ano ka ba? Yung mga ingron-ingron na yan? Sabi ko gano'n ako, Pwede. baka mamaya, makarinig ako ng mga basa Ay. na, ang pangit mo maglinis, hindi maganda. Ay, hindi. Alam mo, sa kahit nga mga sikat, may mga ganyan lang. Ano? Kumawa ka na doon sa Kahit nga mga sikat na may mga bashers, ikaw naman. Kahit ako nga, kuni-question nila. Di ba, ang init-init ngayon. Natural, pag nasa bahay ka lang, nakasando ka. O, pakita ka daw ako ng cleavage. Ano ba, pakialam niyo sa buhay ko? Nakabra naman ako, nakadamit ako. Anong problema? Nagluluto ka? Maggagawn ka? Wala akong pakialam. Sabi ko, ako to eh. Hindi naman ako hindi naman masasabi mo na si Ivana Alawi nga, walang bre. Kita na lahat ng kaluluwa eh. Ivana Alawi yun. Sino ba naman ako? Sabi ko, ako lang kung pakialam. Nakasando lang eh. Sinisita niyo ko. Yung mga marami talaga mga basher. Yung mga basher lang naman yun. Nasa paligid ko ng mga insecure. Yung mga doon na ayaw matanggap na ako nag-YouTube. Eh, sige naman ang search. Hindi ko naman sila pinapasubscribe. Bakit sila pakialam sa buhay ko? Huwag ka nga bigla-bigla kumaano. Ikaw talaga. Doon ka na sa labas, Ano ba yan? Ginagawa ako rito. Daan ka ng daan dyan. Paano wala na daan dito? Hindi dyan, itaas mo yan. Yung aso. Ay naku, ewan ko sa'yo, Joanna. Huwa ka ng mo. Parang di ka marunong mag-isip ah. Kaya minsan tinitira ko din yung mga yan eh. Sabi ko eh, sige, mag-YouTube ka rin. Ang content mo, yung pagiging chismoso mo. Minsan napapanood din siguro nila yung vlog ko na ganun. Yung content mo, yung pagbibilang mo ng mga tao dyan sa labas, tapos pag talikod, titirahin mo. Yun ang i-content mo. Ganda, di ba? Kaya talo sa akin yung mga yun eh. May narinig pa nga ako na pati ba naman ang pagkain, kinukontent niya. Bakit si Tan Felix nga, yung mami ni Tan Felix, si Miguel Tan Felix, yung mami nun. Ganon din ang vlog Eating, cooking din yun pagka nga kumain yun, talagang walang karte-arte, talagang makikita mo, buka-buka ang bunganga, wala siyang pakialam. Marami nga nagko-comment sa kanya, Ma'am Grace, ang sarap niyo naman po kumain. Sabi niya, ang liit-liit ng katawan niyo, pero pag kayo kumain, parang akala mo, wala nang katapusan. Sabi naman yung mami ni Tan Felix, ay hindi po, nginunguya ko rin po yan. Kasi parang ang dating, hindi nginunguya yung kinakain. Nilulunok Ay, hindi po, nginunguya ko din po at nilulunok. Kasi po, liit-liit ng katawan ninyo, pag kayo sumubo, laki-laki. Ay, ganun talaga, syempre, nagbablog ako. Syempre, encourage ko yung mga manonood na kumain. Ang vlog niya, katulad din sa akin, cooking, eating din. Ako, nagmo-motovlog. Siya naman, yung nag-ano siya, Yung electric pan, Joanna, tatagyan ko ng mukha nito eh. naghahatid sundo naman siya dun sa anak niya. Yung si Tan Felix, yung artista.
Sabi ko, Diyos ko, kanya-kanya lang naman yan eh. Alam nga naman mag-trying hard ako na i-content ko yung di ko naman alam. Siyempre, yung content ko, yung sarili ko, yung buhay ko. Panganay niya ba si Ethan Felix? Hindi ko lang alam. Pero, breadwinner na si Captain Felix, namimigay ng pera pag Pasko. Breadwinner? Parang. Kasi sa family nun, may napanood ako sa vlog niya na, kasi isa ako sa tagahanga din niya eh. Sabi ni ni Tan Felix pila na, lahat ng family binigyan ng pera. Parang siya din yung syempre, siya malaki ang kita niya eh. Siya nga ang malaking kita. At saka mabait si Ma'am Grace, minsan nagdi-DF yung mga angels niya. Wala pa akong mga angels ngayon, solo pa ako sa kusina, ganyan. Ang ganda naman ng mga utensils niya eh. Ang mayaman talaga eh. Ang ganda ng mga niya. May nagtatanong sa akin kung saan ko nabili tong mga lutuan ko. Meron lang po nagregalo sa akin. Sabi ko gano'n. Malit lang na babae yun, pero ang ganda, parang... Lagi rin pumupunta sa vlog niya si Tan Felix eh, no? Oo, mahihain pala si Tan Felix. Mahihain, kasi kahit nga, anak, ikaw ang magtitaste ng ko ha, ikaw ang ng food ko. Ayaw, umano ni Tan Felix, mahihain si Tan Felix. Kaya nga sabi ko, mahihain, pero nag-artista. San ka pa? Sikat naman siya, pero sa vlog ng mami niya, minsan lang mag-appear. Mahihain talaga ang anak ko, camera shy talaga, talaga niya, ganyan. Nakakatawa din eh. Minsan, ang mga anak ko din nagtatago. Ayaw nakahagip ng camera. Yung bunso ko, minsan nagtago yun, nakatuwalya eh. Takip-takip ng tuwalya eh. Ano sinasabi niya sa pagbablog mo? Minsan nakikijoin, minsan moody. Minsan ayaw niya, minsan gusto. Siya pa nga minsan nag-aaral ng camera pag gusto niya eh. Di ba maghahatid ako, iwan ko yung camera dun sa may motor ko. Siya pa, tumatapat ang mukha niya dun. Tinatapat niya pa yung mukha niya. Kaya sabi ko, moody ang mga anak ko. Minsan sumasali, minsan ayaw. Pero si Tana, sumasali talaga pa lagi. I wanna say good morning, I wanna say hi. I wanna say hi. Ang intro kasi namin mga ka-baby love. Kasi di ba ang tawag ko sa mga babies ko, mga baby love ko. Mga ka-baby love ang aming intro. Wanna say good morning to ka-baby love. Ganun pa yun. Pa-epal yun. Yung bunso ko minsan, ayaw. Camera siya yun. Ayaw niya. Pero minsan naman gusto niya. Pag nang-aasar siya dun sa pamangkin niya, gusto niya. Yun. Gusto niya yun. Tawan-tawa siya dun. Pero pagka seryosohan at bagong gising, munang tapatan, nasar yun. Tapos anong grade na niya? Grade 7. Yun? Achiever yun lang. Masipag din mag-aral. Isipin mo, liseyo, achiever siya sa liseyo. Laging pag mataas ang grade, alam mo, nagpapagrab ang tatay. Sinisend niya ang card ng Sasabihin ng tatay, ang galing ni Alex, ganyan. Papagrab na. Oo, nagpapagrab yun lagi. Pagka mataas ang grade nun, isisend. Sasabihin ng kay Alex, Alex, abangan nyo, may pinagrab ako dyan. Kaya nakakatuwa din. Alam mo naman ngayon, kahit through Gcash nga eh. Wag sana sumabit sa motor ko yung sasakyan. Nagtanong ako kasi dun sa amin masiselan. Kahit harapan ko, bawal ako mag-park. Pero lalo kong binibisit. Bakit ka ako harapan ko to? Siya, siniswerte. Palag. Doon ka ako kami sa barangay mag-usap. Kung harapan ko, bawal ako mag-park. Paintindi ko sa kanya kung sinong may karapatan dyan. O sabihin na natin kalsada yan. Pero sinong unang may karapatan dyan? Di ba yung may-ari ng bahay? Harap mo yan eh. Kakaturanan niya ako na wala daw may-ari kasi walang may-ari, hindi ko naman inaakong ako eh. Ikaw nga ang umaakong may-ari kasi minawalisan mo. Porque winawalisan mo kayo, sa'yo na. Sabi ko, give and take lang yan. Araw-araw mo nga akong ginagamit yan kasi may vulcanizing yun eh. Araw-araw mo ginagamit yung harap ko. Tapos pagka kami may bisita, bawal. Sabi ko, parang hindi makatwiran ka ako yun. Hindi naman aari sa akin yun. Antal ko na nakatira dyan eh. Ilang taon na ba ang panganay ko? 22 years old. Ilang taon na ba ako dito? 20. Dumating ang panganay ko dito. Ilang taon pa lang yun. Nagkaasawa, nagkaanak na, nandyan pa rin kami. Tapos ako aanuhin niya. Sabi ko, ang tagal na ho namin dito. 2003 na, sa phase 5 kami, umupa kami. 2004 lumipat kami dyan. Ang anak wala pang 1 taon. Nag-birthday na nga dyan sa Jollibee, oh. Dyan sa Jollibee Banlik. 1 taon.
Oh, bakit ka ako kami aanuhin ninyo? Tsaka hindi pwedeng api-apihan. Bayad bahay ko. Yun ang katwiran ko. Hindi pwede yung kayo magsisigasigaan. Bayad ang bahay ko. Sabi ko, hindi ako magpapatalo sa inyo.